Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, isang Agustiniang pare. Siya po ay patron o pintakasi ng mga may sakit, mga maliliit na bata at ng mga mahihirap. Dahil nung buhay si San Nicolas, ang kanyang pag-ibig at pagtulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan ay walang kapantay. Siya din po ang patron at pintakasi ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio. Dahil ang kwento, isang araw, may nagpakitang isang kaluluwa sa kanya at humihiling na siya ay ipagdasal. Dahil ang kaluluwang ito ay nagdurusa sa purgatorio. Kaya naman sa banal na misang ito, nilalapit natin ang ating mga kapatid na may sakit, mga aba, lalong-lalo na mga minamahal nating namayapa na. Naway mga nangangailangan ay pagkalooban ng kapayapaan at tulong ng Diyos sa pamagitan ng panalangin ni San Nicolas de Tolentino. At para tayong lahat po ay maging karapat-dapat na makinabang, makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Diyos Ama, naming makapangyarihan, Ikaw lamang ang banal, at walang mabuting iiral kung hindi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Nicolas de Tolentino, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama din Kristo, kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay mapupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito,
at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang iyong kaalaman tungkol sa Kanya, kaya't wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Purihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawahin. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O puon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ang babalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gawi upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Alleluia, 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 alleluia. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tumingin si Jesus sa mga alagad. At kanya sinabi, mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuotan, pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo sa kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng mga tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano ba nagiging kawawa ang mayaman? Posible ba na maging kawawa ang mayaman? Tayong lahat gusto nating yumaman, di po ba? Pero ito ang ating narinig sa Ebanghelyo. Ito ang tinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo.
Sino daw ang mapalad ayon kay Jesus? Hindi ang mga mayayaman, kung hindi ang mga nahihirapan. Narinig niyo ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Hindi sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, "Blessed are the poor in spirit." Napakalinaw ng sinabi ni Jesus. Diretso, "Blessed are the poor." Mapalad ang mga nahihirapan. Mapalad ang mga gutom. Mapalad ang mga inaapi. At sino daw ang mga kawawa? Ang mga mayayaman. Balikan niyo man ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, "Woe to you who are rich. Woe to you who laugh now. Woe to you who are satisfied." Parang ang hirap intindihin po, no? Paano naging kawawa ang mga mayayaman? At paano nagiging mapalad ang mga mahihirap? Tayong lahat naman, alam natin ang karanasan ng pagiging mahirap. Hindi po ba? Ang hirap kaya na maging mahirap. Amen? Ang hirap kaya na gutom ka, nanghihina ka. Ang hirap kaya na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera, pambayad ng utang, pambayad ng matrikula, pambayad sa hospital, para mabuhay lang ang iyong minamahal. Sabi nga ng isang artista, kapag mahirap ka, wala kang kwenta. Amen? Kapag mahirap ka, hindi ka papansinin ng iba kasi parang dumi ka. Oo nga naman po, nakakainggit ang mga mayayaman minsan. Alam ko, panaginip natin lahat na pagdating ng araw, aangat tayo sa buhay. Marami ang panaginip nangangarap, darating ang araw, hindi na sila mag-aalala sa bayarin. Darating ang araw, maginhawa na ang kanilang kalagayan, makakasakay sa bagong sasakyan, makakapunta sa mga gustong puntahan, mabibili ang gustong mabili. Mga kapatid, baka hindi natin napansin ito. Kahit nasa gitna ng ating pagnanais na yumaman, may tatlong paraan bakit nagiging kawawa ang mga mayayaman. At ito po ang tandaan niyo. Una, kawawa ang mga mayayaman kasi hindi nila alam ang tunay nilang mga kaibigan. Amen? Kapag yumaman ka, dumarami yung nagmamahal sa'yo. Kapag marami kang pera, kakilala ka ng lahat ng tao. Kapag umangat ka sa buhay, dumarami din ang kamag-anak mo. Lalong-lalo na, dumarami yung mga lumalapit sa'yo. Nangungutang. Masaya sila kapag may pera ka. Pero kapag wala ka ng pera, makakalimutan ka na. Di po ba? Yan ang malungkot na katotohanan. Hindi talaga tayo nakakasiguro sino talaga ang tunay na nagmamahal sa atin habang mayaman tayo. Kasi ang mahal ng tao, hindi naman talaga ikaw. Ang mahal ng tao, yung kayamanan mo, kasi nakikinabang sila. Amen? Kung gusto mong malaman talaga kung sino yung totoo sa'yo, kung sino yung nagmamahal sa'yo, subukan mo, sabihin mo sa kanila, wala ka ng pera. Sino kaya agad yung bibisita sa'yo kapag sinabi mo may sakit ka? Sino kaya agad yung magbibigay sa'yo, magpapahiram ng pera kung sabihin mo, ubos ka? Sino kaya yung agad tatawag sa'yo, magko-comfort sa'yo kapag nalaman nila may problema ka, malungkot ka o nadidepress ka? Ang tunay na kaibigan ay makikita mo nandyan sa iyong tabi kahit ikaw na ay nalugi. Amen? Kawawa ang mga mayayaman dahil hindi sila 100% sigurado sino ba ang totoong nagmamahal sa kanila. Amen? At isang katotohanan ng ating buhay, habang umaangat ka, ang dami, hinahatak kang pababa. Kapag mayaman ka, yung ibang kaibigan mo, plastic, naghihintay na bumagsak ka. Di po ba? Kaya nga, mas mapalad minsan yung mga mahihirap kasi
may totoo silang kaibigan. Aanuhin mo yung yaman mo kung nakapaikot ka naman sa mga orokan. Anong ibig sabihin? Mga plastic na tao, mga nagkukunwari. Mga kapatid, di bali ng mahirap, basta't marami kang totoong kaibigan at nagmamahal sa'yo. Amen? Pero pangalawa, kawawa ang mga mayayaman. Dahil walang katapusan, walang hanggan ang kanilang pagnanais at ang kanilang pag-aasam. Tingnan niyo po, kapag minimum wage earner ka, ano yung ninanais mo lang? Yung makabayad ka sa mga bayarin. Makabayad ka ng kuryente, makabayad ka para sa grocery. Pero anong mangyayari kapag tumaas na yung sweldo mo? Papalitan mo na yung cellphone mo. Hindi po ba? Kapag tumaas muli yung sweldo mo, anong gagawin mo? Hindi na sapat yung may cellphone ka lang. Dapat may wifi na, may internet na yung bahay nyo. Di po ba? Kapag nagkaroon ka muli ng pera, may cellphone ka, may wifi ka. Dapat medyo hindi ka na pinagpapawisan sa bahay nyo. Bibili ka na ng electric fan. Nagkapera ka muli. Hindi na sapat yung electric fan. Dapat naka-aircon ka na. Pinagpala ka na naman ng Diyos. Hindi na bagay. Yung kwarto mo naka-aircon pero sira-sira yung bahay nyo. Papaayos mo na yan ang iyong bahay kahit na umutang ka lang. Ngayon, nagkapera ka na naman. Gusto mo, magkaroon ka na ng sasakyan. Ngayon, meron ka ng sasakyan, gusto mo, meron ka ding big bike. Nagkaroon ka na ng bike, nagkapera ka muli. Gusto mo dagdagan yung bahay mo. Gusto mo magkaroon ka ng tahanan sa Baguio. Dalawa ng bahay mo. Kontento na ba ang tao nun? Hindi. Siyempre, kung meron siyang bahay doon sa bundok, kailangan meron ding bahay sa tabi ng dagat, di po ba? Dapat merong beach house. May pera naman, makakapag-travel na, nangungulekta na, nililista na yung mga bansa na pinupuntahan. Tingnan nyo na, mga kapatid, walang katapusan na pag-aasam, pagnanais. Alam niyo po bang sakit yun? Yung gusto mo na palaging gumaganda ang iyong buhay, yung hindi ka makontento. Ano pong tawag doon sa sakit na yon? Ito po tandaan nyo. Upgradeitis. Bakit? Upgrade ng upgrade Di po ba? Walang katapusan na pag-upgrade, pagpapaganda ng iyong ari-arian. Pero anong nangyayari sa tao? Pinapatay niya ang sarili niya, ang kaluluwa niya. Walang masama na umangat ka, gumanda ang iyong buhay. Pero siguraduhin mo, unahin mong pagandahin, hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob. Hindi po ba? Kasi kapag maganda ang nasa loob mo, kahit na kapos ka sa labas, kahit na konti ang iyong ari-arian, maganda pa rin ang buhay. Amen? Nakakalimutan natin, minsan sa pag-aasam natin sa mga bagay-bagay, ang dami natin sinasakripisyo. Ang dami natin pinagpapalit. Sinasakripisyo natin ang ating pamilya, ang ating pananampalataya, para lang sa pag-upgrade ng ating buhay. Kailan matatapos ang iyong pagnanasa? Walang katapusan yan. Pero dahil walang katapusan, pinapatay mo paunti-unti ang iyong sarili, ginagawa mong alipin ang iyong kaluluwa dahil sa pagnanasa mo sa kayamanan. Amen? Hindi ka tunay na malaya. Kaya nga po, karamihan sa mga mayayaman, kawawa. Bakit? Hindi naman talaga sila nag-i-enjoy And what is a life that is without joy and happiness? It is a curse. Amen? Baka makalimutan po natin yan. Tanging ang Diyos lang ang makakapag-upgrade sa buhay mo. Tanging ang Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng galak. Oo, maaaring umangat ka ngayon, gumanda ang iyong buhay, pero kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, babagsak ka din. Mawawala lahat ng iyong pinaghirapan. Di po ba? Hindi blessing ang kayamanan na dumadaan lang sa iyong palad. Amen?
Mga kapatid, kung gusto mong tunay na maging mapalad, manatili ka sa Diyos dahil siyang magbibigay sa iyo ng grasya, pagpapala na hindi nawawala. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kawawa ang mga mayayaman kasi wala silang kapayapaan. Wealth and riches does not guarantee you a peaceful life. It doesn't mean that you have possessions, you have the money, that you will have peace in your mind and in your heart. Amen? Kung totoo po na nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag tayo yumaman, bakit may gwardya pa yung mga mayayaman? Pansin niyo po yun? Kung talagang payapa ang mga mayayaman, bakit ang tataas po ng kanilang mga bakod? Kung talagang walang inaalala yung mga mayayaman, bakit nagpapalagay sila ng mga CCTV sa kanilang mga tahanan? Buti pa nga po yung mga mahihirap, di ba? Kahit na walang pintuan yung kanilang bahay, ang himbing ng kanilang tulog. Kahit na barong-barong lang yung bahay mo, yung mga iba, kapag natulog, humihilik pa. May kakilala po ako, hindi sila makatulog, maaga na silang nagigising. Huli pa silang natutulog, sub-sub sa kakatrabaho. Kung totoo na binibigyan ka ng security ng kayamanan mo, di ba? Dapat wala kang binabantayan at hindi ka nagpapabantay. Amen? Hindi ibig sabihin na kapag mayaman ka na, puno na ng pagmamahalan sa inyong tahanan. Alam natin yan. Kapag pera ng pinag-uusapan, wala ka pa kapatid, walang kamakamag-anak. Kaya nga nag-aaway, nagdedemandahan, naggugulangan, hindi na nag-uusap. Nakakalungkot. Minsan, merong mga anak, kaya pa nilang idemanda yung kanilang mga magulang kasi hindi daw pantay yung pagkakahati ng mana. Di man inisip ng bata yung sakripisyo ng magulang nila para iluwal sila sa mundong ito. Hindi naman kinekwenta ng magulang yung pagkain, yung damit, yung gamot, matrikula, ginastos para sa anak. At pagkatapos ngayon, yung anak pa yung may lakas ng loob na magdemanda. Hindi naman pinaghirapan ng bata yung pinaghirapan ng magulang. Hindi naman pinaghirapan ng anak yung pera ng magulang. Pero kung siya ay makahingi, kala mo, karapatan niya yung pera na pinaghirapan ng kanyang mga nakakatanda. Kaya wag na wag niyo pong kaiinggitan ang mga mayayaman. Hindi niyo nakikita ano yung nangyayari kapag sarado na ang pintuan ng mga mayayaman. Kapatid, kaparehas lang naman po natin ang mga mayayaman. Tao din sila na may problema. Amen? Ang pagkakaiba lang, may pera sila. Pero hindi ibig sabihin, may pera ka, ligtas ka na. Amen? At hindi kayang lutasin ng pera ang lahat ng problema. Kaya wag na wag niyong iisipin na kapag yumaman na kayo, mawawala lahat ng paghihirap niyo. Mas mapalad pa rin ang mga payapa sa kanilang mga isip at puso kahit nakapus sila sa pera. Sino? Ang mga tunay na mapapalad, sila ang mga nagtitiwala, nakakapit sa Diyos. Kapatid, kung nakakapit ka palagi sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Ang pagpapala na pagkakalob niya sa iyo ay magtatagal. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, hingin pa natin mas malalim na tiwala at pananampalataya sa Diyos. Huwag mo naisin na ikaw ay yumaman. Isa lang ang naisin mo. Ang palagi kang lumapit at kumapit sa Diyos. At kung hindi mo kayang kumapit sa Diyos, hingin mo sa Kanya. Siyang kumapit sa iyo. Dahil kapag nasa iyo ang Diyos, sapat na, kumpleto ka na, ganap ka na. Ano man ang problema na dumaan sa iyo, kakayanin mo. Dahil walang imposible pagdating sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang Kanya mga anak sa kaharian. Manalangin tayo sa Ama natin na nasa langit na may tunay na puso para sa atin. Ating sabihin, Panginoon,
dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kahariang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayang inihanda mo, maging amin sapagkat ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod. Ay kalugdan mo si kararangal ng mga banal mong kinalulugod at sa kadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. At salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsinang sa langit ng mga banal, kami mga nakikinabang ay dumadalangin, magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon pa man ay minamagandang loob mong ibigay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, oo, may sarap na pwedeng mabili ang pera at kayamanan. Pero ang taong mayaman ay talagang kawawa dahil pagod siya. Pagod ang isip dahil iniisip paano magkakaroon pa ng mas maraming kayamanan. Palaging iniisip ang bukas. Pagod ang mayaman sa puso dahil hindi ibig sabihin may pera ka, siguradong totoo ang mga nagmamahal sa iyo. Dahil sa pera, yan na nagiging dahilan ng away at inggit ng ibang tao sa iyo. At ang taong mayaman, pagod ang kanyang kaluluwa. Because no matter how much money you have, it fails to satisfy your soul. Isa lang ang makakapagbigay ng kapayapaan, makakapagpuno ng inaasam, ating isip, puso't kaluluwa. Walang iba kung hindi ang Diyos. At posibleng iwan ang lahat at maging masaya pa rin. Pinakita yan ng mga apostol ang ating Panginoong Jesucristo. Pinakita yan ng mga martir. Pinatunayan niya ng mga santo. San Nicolas de Tolentino, iniwan niya ang lahat, namuhay siya sa isang monasteryo, tumutulong sa mga mahihirap. Because remember also, my dear friends, you can never bring anything with you. Only those things that you have given away. Tandaan niyo yan. Wala namang kayong maitatago, wala namang mananatili sa inyo. Tanging ang mga bagay na ating binigay at binahagi sa iba. Yan nga, huwag niyong naisin maging mayaman, kung hindi naisin niyong maging mayaman sa harap ng Diyos. Dahil kung tapat ka sa Diyos, magiging mayaman ka, hindi lang dito sa mundo, kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. Being blessed goes beyond material riches and possessions. Kaya nga, sa araw na ito, muli tayong mangako, lumapit sa Diyos na maging mas tapat pa sa Kanya dahil ang Diyos ang tunay na pagpapala at grasya ng ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.